Idinulog na ng Pilipinas sa United Nations ang karapatan nito sa seabed at likas yaman sa extended continental shelf sa West Philippine Sea. Kasunod pa rin niya ng pang-aangkin sa halos buong South China Sea ng China na may namataang destroyer sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Nakatutok si JP Soriano. Sa kuhang ito ng sea drone, makikitang isang Chinese guided missile destroyer na naglalayag sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nakalap ang video noong June 16 ng Lightfish, isang maliit na autonomous sea vessel ng US-based company na Seasats. Nakalapit ang drone sa Chinese warship sa layong 105 kilometers northwest ng Luzon. Na-verify ng Reuters ang video, lokasyon at barko bilang isang Type 052D destroyer ng Chinese Navy. Hinihinga namin ang reaksyon ng mga opisyal ng Pilipinas kaugnay nito. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea, bilang bahagi daw ng kanilang 9 o 10 dash line historical map. Pero ibinasura na ito ng 2016 Arbitral Award at kinatigan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para palakasin ito, formal nang iniharap ng Pilipinas sa United Nations ang partial claim nito sa extended continental shelf sa West Philippine Sea. Layo nitong itakda ang hangganan ng karapatan ng bansa sa seabed at mga likas na yaman na lampas sa 200 nautical miles. Ayon sa DFA, bahagi ito ng pagsusulong ng rule of law, kapayapaan at proteksyon sa kabuhayan at yamang dagat ng mga Pilipino. Si Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro nagbabala sa anyay lumalaking banta ng foreign malign influence na maaaring makialam sa mga usaping panloob at magbanta sa sovereignty ng Pilipinas. Bagamat hindi pinangalanan ang China, ayon kay Teodoro, hindi na lamang sa West Philippine Sea nakikita ang mga banta, kundi maging sa mga iligal na aktibidad na iniuugnay sa mga dayuhang grupo. Walang external defense na sustainable kung wala kang internal peace and stability. Precondition yun. Ngayon, mayroong fusion o paghahalo ng dalawa. Yan ang tinatawag na UFW and foreign malign influence. Wala pang tugon ng Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa pahayag na ito ni Teodoro at maging sa paghahain ng Pilipinas ng Extended Continental Shelf sa UN. JP Soriano, nakatutok 24 oras.